Bukas mga kababayan, tuloy pala yung prayer rally ng grupong maisog pala. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Isog, hindi nausog. Yung nausog pala, yung tawag dito sa amin, nasibang. Yung parang nakulam. Di ba? Pero sabi ni disappointed Pastor Kibbs po, umarkila niya si Pangulong Bongbong sa si Lisa, First Lady Lisa Marcos, ng mga Bodo experts galing India at South Africa para aswangin daw sila. O di, panindigan na ninyo, hindi na maisog, nausog na. O di ba? At saka mga kababayan, si Senadora Nancy Binay nagpalabas po ng concern. Kasi daw po mga kababayan, wala nang magka-interest po dito sa EDSA People Power Anniversary. Sino pa man po ang magkaka-interest dyan? Ito yung sabi dito ni Senator Nancy Binay. Binay concerned about decreasing interest in EDSA People Power Anniversary. Natira na kasi mga kababayan, kili-kili power na lang. Nadala na yung mga mamamayang Pilipino sa kaka-people power ninyo. O ito yung grupong nausog, maisog, hakbang ng maisog, prayer rally, bukas po. Malayo man na niya Mr. Maravilla sa prayer rally kasi yung maririnig mo, lahat pagmumura. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos pa, relax na relax. In-invite po ng Australian government. Pupunta daw siya sa February 28 po. Yan ang ating Pangulo. Diretso lang sa kanyang mga official obligations po sa ating mga mamamayang Filipino. Ano naman anya Mr. Maravillas yung purpose ng pag-travel niya doon sa Australia? Mamaya na, ibigay ko sa inyo yung mga detalye ng kwentong yan, mga kababayan. Meantime, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, dumiretso na lang po kayo sa aming, bumisita po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills para dito sa mga taga-Albay, PLDT, etc. Kahit saan po gusto ninyo mga kababayan na mag-travel, pwede na kayo na magpa-online booking po, bumili ng ticket dito po sa aming office. May Paymaya po kami rito, may bayad center na rin po. Pati sa mga hotels pwede kayo magpa-booking. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Saka ito po yung bagong product naming binibenta. iGlow Serum galing pong South Korea. Negosyo na siya ng aming anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya. Whitening po siya kasi. Before and now. Sa mga inquiries, dumiretso na lang po kayo sa kanyang Facebook, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains and paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo po sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balik tayo mga kababayan dito sa Itsalot. It's a People Power Anniversary na wala na pong magka-interest na marami. Kakarampot na lang po mga kababayan ang ayaw pang sumuko. Wala na niya Mr. Maravillas na mauto. Kaya concern si Nancy Binay. Ito kasi na mga Binay po, ito yung mga pioneers na mga dilawan. Yung kanyang tatay, tulad din ni Maudigs, mga kababayan, nagsimula sa politika dahil na-appoint ni Curicong bilang mga OIC officials. Kasi pinagtatanggal noon, mga kababayan, yung mga elected officials. So sabi rito, Senator Nancy Binay expressed concern about Filipinos seemingly becoming less interested in activities celebrating the 1986 EDSA People Power Revolution. So sabi niya, siyempre nababahala din tayo kasi during that moment, yung buong mundo was admiring us for that peaceful revolution, sabi ni Binay. Kayo lang naman po na mga dilawan at sa kayo mga kaalyado ninyong mga foreigners. Kayo lang naman na mga maiingay at saka dahil kontrolado yung media noon, nalason mga kababayan, napaniwala yung mga tao. Nang lumipas yung panahon, nang sipagsisi po. You see? Kaya landslide yung boto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala pala niya ito mga dilawang politicians. Mga lampa pala niya. Walang sinabi po. Lahat lang madaldal po at mga nagmamagaling. Walang binatbat sa nagawa ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sana niya unti-unti na maituro siya sa next generation kung ano ba yung nangyari during that period in our history. Kasi di ba whether we like it or not, nangyari naman talaga yung EDSA Revolution. Wala man pong nag-question na nangyari siya. Kaya lang, yung question dito, maganda ba yung naging resulta? Kaya nga yung ating mga mamamayan po, wala na siyang interest. Kasi, lalo na pasama. Di ba? Ang mga tao ngayon, yung interest po, ay yung sarili-sarili nilang buhay at natutuwa sila sa visions ng ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, na bagong Pilipinas, na nakapattern doon sa New Society, ang bagong lipunan ng kanyang tatay. Di ba? Ano anya yun, Mr. Maravillas, nang sinasabi mong prayer rally bukas ng nausog, maisog leader sa Cebu. Nag-organize po ng so-called prayer rally na hindi mo man po masasabing prayer rally kasi ang marinig mo, batikos sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kapagmumura. Ito siya, mga kababayan, as announced ng PDP Laban sa page nila sa Facebook. Hakbang maisog daw. Special guest daw si Fentanyl. Fentanyl. Si Maudigs, mga kababayan, ano pa asahan natin pag nag-speech yun? Lahat masasamang salita yung maririnig natin, epekto ng fentanyl. Diba? Pero alamin natin kung ano yung sinasabi ritong announcement ng PDP Laban. Sabi dyan, pangbababoy sa konstitusyon ay wakasan, Peking People's Initiative ay tutulan. Baka niya, Mr. Maravillas, langawin lang. Kung hindi sila maghakot ng mga tao dyan, wala man siyang, wala mang interes kasi unang-una, nagkasundo na yung Kongreso at yung Senado na pag-usapan yung economic provision lang at saka yung People's Initiative po, isineld na po, pinatulog na muna. So, sabi nga, moot in academic, wala nang issue. So, kung wala nang issue, ano pang rason na makinig sa kanila?
Di ba? So sabi diyan, Filipinos are not for sale. Prayer rally with special guest speaker, former President Rodrigo Duterte. We are thrilled anya to extend our heartfelt invitation to all of you. Join us at Kasadya SRP grounds across Nostar in Cebu City on February 25, 2024, Sunday at 7 o'clock in the evening for a historic prayer rally. Historic daw. Historic na murahan. Historic kasi po, saan ka nakakitang prayer rally na ang maririnig mo hindi man panalangin, kundi mga kasumpa-sumpa. Mga kasumpa-sumpa na mga pananalita. All cursing ang maririnig mo. Saan ka nakakitang ganong prayer rally? Malayo po sa ating nakagisnan na ibig sabihin ng prayer. Di ba sa panalangin po? Ang maririnig mo una yung pagpapasalamat. Pagpapasalamat ng mga biyaya, grasya na binigay sa atin ng ating Panginoon. Tapos yung mga petitions, hihingi natin sa Kanya. At address siyempre sa ating Panginoon sa langit. Hindi ganitong mga pagbabatikos. Kaya malayo po. Malayo sa prayer rally. Ito po, political rally. Na ang intention po, siraan yung ating Pangulong na hindi man po pinapatulan sila, mga kababayan. Sino man po ang papatol dyan sa mga sinto-sinto? may mga tama sa utak. Di ba? This remarkable event anya is dedicated to promoting transparency, accountability, peace and security, which we believe are the cornerstone of effective governance. Peace and security. May peace and security po na nagpapagulo, nanggugulo, at gusto pang iwalay ang Mindanao. Lahat baliktad po. Panggugulo, destabilization ang ginagawa po ninyo. Palibasa po. Santambak na may mga saltik ang participants. Lalo na po yung guest speaker, talagang yun ang puno ng saltik. Dagdagan pa ng spiritual advisor po na disappointed saan. Di ba? Talagang pag nakinig ka po, wala kang mapupulot na mabuting kaisipan. We wholeheartedly invite each and every one of you to be part of this momentous gathering. Come and lend your support as we unite in our shared vision for a better future. Your presence is invaluable, and together we can make a difference. Mark your calendars and join us for an unforgettable evening. See you there. Mahalin natin ang Pilipinas. Yung slogan po ni Inday ang sinasabi nilang mahalin ang Pilipinas, pero mga pro-China. O diba? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi po apektado. Yung ating armed forces po nakabantay naman po. Sinisilip-silip po sila. And the President is confident, mga kababayan, na wala man silang mahikayat na mga matitinong leader ng ating bansa. Kasi yung mga taga Mindanao nga, nireject yung kanilang mga kaisipan. Gusto pa ngang pakasuhan si Digong for proposing na iwalay po yung Mindanao sa ating bansa at nanggagatong po sa ating mga authorities. Ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba niya, Mr. Maravillas, ang kanyang gagawin doon? Ito po yung sabi, news release ng Presidential Communications Office. The President is expected to address the Australian Parliament. February 28 to 29 po siya. Next week. And he will discuss the vision for strategic partnership between the Philippines at saka ng Australia na pinirmahan po last year. So follow up po ito. The President will have separate meetings with Australian senior officials where he is anticipated to have constructive discussions on defense and security, trade, investments,
people-to-people exchanges, multilateral cooperations, and regional issues. Similarly, the visit will witness the signing of new agreements in areas of common interest to complement the already robust cooperation with Australia and expand engagements for mutual capacity building. Yung Australia po, mga kababayan, ang daming mga Pinoy doon. Sigurado, bibisitahin ng ating Pangulong Bongbong. May 408,000 Filipinos in Australians ang nandoon, mga kababayan. Siguradong mainit na naman po na sasalubungin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang delegation. And possibly po, kasama naman dito sa kanyang pagbiyahe, yung kanyang sanggang dikit na pinsan, si Speaker Martin Romualdez. Ayos pa, ayan man lang po mga kababayan yung ating mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.